Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Katatapos-tapos lang po ng press conference ng ating presidente. Yan sa mga excited kasi galit na galit sila kay PBBM. In fact, magrarally pa raw sila sa November 16, 17, 18, 3 days daw. Tapos yung iba, ang gusto nila, bilisan. Gusto nila may makulong agad. Guys, ka-coffee, 3 months pa lang ang nakalilipas pero napakarami na pong accomplishments itong investigasyon sa flood control scam. I repeat, 3 months pa lang po ang nakalilipas and by November, by December, meron na pong makukulong. Let's assume November or December, that's 5 months. 5 months pa lang may makukulong na. Isipin ninyo yung PDAF scam. PDAF, yung kay Janet Lim Napoles. Almost a year, 11 months, bago may nakita tayong major development. Ikumpara ninyo ngayon sa ginagawa ni PBBM, 3 months pa lang, marami na po ang nagawa. Kaya yung iba, chillax lang. Masyado kayong gigil na gigil, to the point na magrarally kayo. Ewan ko alam kung sisigaw ninyo sa rally ni against PBBM or against this administration. Mabilis kumilos. Maya-maya, nagsasampa ng kaso sa ombudsman. And later on, isasampa na yan sa Sandigan Bayan o sa korte. And later on, makakapag-issue ng warrant of arrest at maa-aresto yung mga yan, makukulong yan mga yan. Kaunting pasensya po. Ang presidente na mismo natin ang nagsasabi, hintay kayo. Hintay kayo. By December, bago magpasko, makukulong yang mga yan. Bakit ba gigil na gigil kayo at galit na galit kayo, idinadawit nyo pa ang presidente? As if walang ginagawa ang presidente. Sa report ng presidente kanina, ewan ko kung napanood ninyo, napanood ko kasi ng buo, no? Napakaraming accomplishments agad. Ilang mga opisyal ng DPWH, even congressmen, even senators, sasampahan ng kaso. Yun nga lang, hindi sila masaya dahil hindi kasama si Romualdez. Kasi gustong-gusto nila si Romualdez masama. Sabi ng presidente, asan ba yung ebidensya ninyo? Alam naman, magsampa kami ng kaso nang walang ebidensya. Hindi, dapat solido. Dapat managot ang dapat managot. Dapat yung ebidensya matibay para talaga makukulong at hindi makakawala yung mga magnanakaw na yan. Yan ang tinitiyak ng ating presidente. Kaunting pasensya naman. Diba? Tingnan ninyo. Napakaraming ginagawa itong gobyerno na ito. Sunod-sunod pa, andyan pa yung mga calamities. Diba? Sige, dito muna tayo. Sa sinasabi ng presidente na bago mag-Christmas, ewan ko kung napanood yun na ito, pero may video ko nito sa Facebook, no? Yung statement ng ating presidente. Ang tanong ko po, Mr. President. Wait lang. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong bago magpasko? Marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila po na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Ang tanong ko po, Okay. Mr. President. Siguro yung mga nakasuhan na ito nag-ano na ito, naghahabilin na ito pang advance Christmas nyo yan. Kasi mayaman yung mga yan billionaires yung mga yan Ang daming ninakaw niyan sa gobyerno, pera ng taong bayan. So malamang, binigay na sa asawa, binigay na sa mga kapatid, pinatayo lang kung ano-ano, ginawa na nila yan. Kasi alam nila, ramdam nila, na seryoso ito. Tulad ng sinasabi ng ating presidente, hahabulin namin kayo. Hindi ko lang talaga mag-gets yung iba na masyadong excited, nagagalit pa sa gobyerno, nagagalit pa kay PBBM. Napakabilis na nga kumilos. 3 months pa lang, napakarami ng accomplishments. Ngayong November, ito, nakita ko lang ito sa GMA News. Bagong-bago ito ka-coffee. Kay Secretary Vince. Anong sabi? Over 40 flood control corruption accused may be jailed this November, Dizon says. Mahigit 40 po na mga sangkot dito sa maanumalyang flood control projects posibleng makulong na ngayong November. Ibig sabihin, kung next week may sasampayan sa korte, let's say sa Regional Trial Court o sa Sandigan Bayan, after a week siguro makapag-issue ng warrant of arrest, mahuhuli ang mga yan. November pa lang po. Ang timeline niya natin by December. Ibig sabihin, mas mabilis pa. Kaya nakakatawa, medyo nakakainis. Todo ba sila sa gobyerno? Kesyo ang bagal daw, walang nakukulong. Even yung mga ka-coffee natin, pasensya na kayo ka-coffee, but we have to understand the process.
yung due process. Ganyan talaga. Medyo mabagal sa tingin ninyo, but ano yan eh, due process yan eh, karapatan yan ng accused. At nag-a-apply din po sa inyo yan. If ever mangyari po sa inyo yan, karapatan nyo rin po yan dahil guaranteed po yan ng ating saligang batas. Guaranteed po yan ng ating konstitusyon. We have to follow itong due process dahil kung hindi, walang pinagkaiba si PBBM kay Digong. Si Digong walang due process na ipinatupad. The same way, ganun din si Bato. Tinukhang nila, kinitil nila yung buhay ng mga sospek. O nasaan ngayon si Digong nakakulong? Nasaan ngayon si Bato malapit ng arestuhin? Ayaw mangyari ng presidente yan. Ayaw natin mangyari yan sa presidente na eventually babalikan siya dahil hindi dumaan sa due process dahil mali yung kanyang naging desisyon. Kailangan matalino ka konti, no? Si presidente matalino. Alam niya yung ginagawa niya kaya nga kaunting pasensya lang po. 'Di ba? Understanding baga. 3 months pa lang po nakalilipas. Anyway, ito mas mabilis ito. Itong sinasabi sa balitang ito ni kay Secretary Vince Dizon, no? Ang pahayag niya po ngayong araw po ng Huwebes, mahigit 40 po allegedly involved in the anomalous flood control projects dyan po sa Bulacan and Oriental Mindoro are expected to be jailed this November. Itong sinasabi niya pong Bulacan, kasi natatandaan ninyo, di ba? Na-interview namin yan sa Salamat PBBM Podcast. Si Secretary Vince Dizon, na-interview namin yan kasama si Palerista TV at si Ayam Dizon. Ang pinupunto dito ni Secretary Vince, may mga ano tawag dito? May mga sentro ng flood control scams. At isa dyan ang Bulacan. Kasi ang sinasabi nila, bakit wala dito sa lugar namin? In fact, may mga nagbe-message din, bakit wala dito sa ganitong probinsya? Bakit wala dito? Ang pinaprioritize nila, itong tawag niyan, paglumindol, na epicenter, pinakasentro nitong mga flood control scams, which is itong ang Bulacan. Ayan, may kasama pa, ito pong Oriental Mindoro, yung mga sangkot dyan, kasi may mga ghost ito eh. Ang pinaprioritize, ito mga ghost talaga. As in, yung nagbayad ka, binayaran mo ng buo yan, na-release mo yung pera, pero hindi nag-exist yung projects. Yan talaga yung nakakagalit ng ulo. So by November, yan, tapos na sila. Now, may kaso na, makulong na. Ang sinasabi din ng presidente natin kanina, umuusad din yung forfeiture. Yung pagkuha dito sa mga ninakaw nilang salapi. In fact, billions of pesos. Ang binabanggit ng ating presidente, hindi ko lang nakuha yung exact figure, no? But the billions po, bilyones po. Ang pinoproseso na para mabawi. Kasi wala mangyayari dyan, kahit nakakulong na yan, nasan yung pera, mamaya nasa kamag-anak na o nasa kanya pa rin, di ba? Pagsilbihan niya lang yung kanyang sentensya, and then after 50 years, o makalaya na yan, mayaman pa rin yan. Di ba? So kinakailangan mabawi po ng gobyerno. Kumikilos na rin po ang gobyerno dyan, sinasabi ng ating presidente yan. On process na po yan. Again, kailangan lang idaan yan sa due process. 3 months pa lang po tayo. At seryoso po itong laban na ito. Hindi ito joke. Hindi lang ito naisipan ng presidente sa kanyang sona at walang gagawing aksyon. Hindi siya si Digong. Magkaiba sila ni Digong. Hindi na maghihintay ng Disyembre. Ngayon lang November ay may makukulong na. That is not a question, ha? That is a statement. Hindi yan tanong. Yan po ay pahayag. May makukulong na ngayong November. Yan po ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon sa kanyang interview po sa unang balita dyan sa GMA. Kung pagsasamahin natin yung dalawang kasong yon, 26 yung sa Bulacan, kasama na yung mga Diskaya doon at saka si Henry Alcantara at yung iba pa. Tapos 15 doon sa Mindoro, kasama kay former Congressman Zaldico at kumpanya niya ay halos 40 tao yan na makukulong doon sa dalawang kaso pa lang. Na yun, sabi ni Secretary Vince Dizon, just 2 cases, 40 individuals allegedly. Actually, for formality lang, gamitin natin yung salitang allegedly o di umano dahil wala pang hatol, no? Pero obvious na obvious eh. Nagkaroon talaga ng sabuatan, obvious nagkaroon na nakawan. Yan ang pinupunto ng ating presidente. Obvious na yan. Nagnakaw yan sa kaban ng bayan. Pero kailangan natin matiyak na matibay yung ating ebidensya. Na walang technicalities, baka may kulang na perma, baka may hindi nadaanan na proseso, mababaliktad yan. Anong ibig sabihin pag nabaliktad yan? Makakalaya yung mga hayop na yan. Diba? Imbis na nabubulok na yan sa bilangguan dahil sa technicalities, dahil nagmamadali kayo na masampay ang kaso na yan, nakalaya pa yan. Mapipera yung mga yan. Remember, kukunin nila yung pinakamagagaling na abogado. They have billions of pesos ninakaw sa kaban ng bayan. So sisilip yan ang butas. Hahanap ng technicalities yan para maabsuelto sila. Mabura yung kanilang kaso. Yan yung pinupunto ng paulit-ulit ng ating presidente
Kailangan solid yung ating ebidensya. Kailangan hindi tayo mababaliktad dahil obvious na obvious, nagnakaw yung mga tao na yan. It's just that we need to gather all the evidence, all the pieces of evidence na magdidiin sa mga magnanakaw na yan. I hope naiintindihan ninyo. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng ating presidente. Di ba? According to Dizon, Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya earlier said criminal charges in connection with the flood control projects in Bulacan and Oriental Mindoro will be filed either this week or next week. O biruin mo, alam ko next week pa ifa-file yan, pero ngayon Webes pa lang. Posible bukas Biyernes mai-file na yan. And by special court dyan, di ba? Nag-issue ang Korte Suprema dyan ng special court. Ibig sabihin, yun lang talaga ang pagtutuunan nila ng pansin, yung mga kaso na may kaugnayan sa flood control para mabilis ang desisyon. Ang presidente dyan, ngayon lang po nangyari yan. Hindi nangyari yan sa panahon ni Digong. In short, seryoso, not just the PBBM admin. Actually, not just the PBBM executive o yung cabinet, no? Yung executive branch. Even the judiciary. Tumutulong na. In fact, yun na, yung special court na yun, para ma-expedite yung mga kaso. Tumutulong. Supposedly, independent sila. Diba? Hindi na kinakailangan diktahan ng presidente, nagkusa na mismo ang judiciary. Gumawa ng special court. Sige, dinggin natin agad-agad yan. Magbigay tayo ng special court para titingin dyan sa mga kaso na yan na may kaugnayan sa flood control. In short, mabilis. Hindi mabagal. Kasi kung sasabihin nyo mabagal, ikumpara ninyo yan sa mga previous cases, matagal. Ngayon, dihamak na mas mabilis. Yung iba lang masyadong excited kasi nasanay, lalo na yung mga dilis no? Nasanay kay Digong tukhang agad tsugi agad, hindi na ba sa due process? Ano nangyari ngayon? Nakakulong si Digong. Sa mga BBM supporters, kaunting pasensya, ayaw natin mangyari kay PBBM yung nangyari kay Digong. So kailangan slowly, no? Slowly but surely ang kilos natin dito. So yun po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Linggo na lang ang bibilangin natin o baka araw na lang ay may makakasuhan na. At dahil nga non-bailable itong mga kasong ito ay may makukulong na. Correct. Bawal sila magpiyansa. Yung mga kaso na ito, mabibigat na mga kaso ito. Hindi sila pwedeng magpiyansa. Ibig sabihin, mabagbubulok sila dyan sa kulungan habang umuusad po ang kaso. Ko has yet to return to the country since being implicated in the flood control controversy. His legal counsel, Rui Rondain, earlier claimed that Rimulya had already prejudged his client. Ko has also consistently denied these accusations and vowed to address them in proper forum. Yan na naman si Ko Isa pa yan, napakayaman yan ni Ko. Alam natin na sangkot siya dyan. Pero dahil sa yaman yan, baka mabaliktad tayo. Kailangan careful din. Do kasama naman siya sa sinasabi ni Secretary Vince na mauunang kakasuhan. No, it's just that, babalik pa ba sa Pilipinas yan? Nagtatago na yan, pinoprotektahan na yan. O baka nandun na yan sa the Netherlands, baka kausap na yan sila Harry Roque, di ba? Naghanap na ng kakampi. Yung mga DDS, pagtatanggol na rin nila yan. Kasi akala nila lahat ng kinakasuhan ng gobyerno ay political persecution. Di ba? Halimbawa, itong Kiko Barsaga lang, kinasuhan, political persecution na. Mabigat yung kaso, inciting to sedition and rebellion, sasabihin nila political persecution niya kasi critical sa government. O baka ganyan. Hindi ako magtataka ha. In the coming days, baka yan ang kanilang argument. Ganyan ang kanilang narrative. Si Zaldico, ipinagtatanggol na ng mga DDS. Tingnan lang natin ha. Feeling ko lang ha. Kasi maghahanap ng kakampihan Kasi ang tingin nila, syempre, enemy of the state na si Zaldico. Mga DDS, ang tingin nila, enemy din of the state. Magkakampi na sila. Kung sino yung kalaban mo, kakampi ko. Ganyan ang mindset niya. So magugulat na lang tayo, baka in the coming days, ipinagtatanggol na po nila yan. Diba? So hintay lang po tayo. Kaunting hintay na lang po. Yan po ang pagtitiyak ng ating presidente. Ito nakita ko rin dito sa News 5, no? Itong mga walang hiyang ito, na nagnakaw ng pera ng bayan tapos na ang maliligaya ninyong araw. Yan ang sinasabi ng ating presidente. Syempre sasabihin na naman ng mga bitter dyan puro kadaldal, ipakulong mo. Wait lang. Wait lang kayo. Ganyan din si Bato. Yan din na sinabi ni Bato. Ganyan din na sinabi ni Digong. Baka pag nandiyan dyan ay warrant of arrest, magtago na kayo. Diba? Kaunting hintay lang po. Hahabulin na namin kayo. Sabi ni PBBM. Kasi nung panahon ni Digong, wala naman hinabol Kasabwat nila lahat Ito ang pagbabanta ni President Bongbong Marcos sa mga sangkot sa korupsyon, sa flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Una, mapapanagot ang mga kasama rito sa korupsyon. Pangalawa, mababawi ng gobyerno ang perang ninakaw nila. Yan yung sinasabi natin kanina, no?
At pangatlo, gagawa tayo ng mga reforma para sa ganitong klaseng korupsyon ay di na maulit, sabi po ng Pangulo sa kanyang press conference. Yun yung pinaka-gist, no? That was the highlight ng press conference ng ating presidente kaugnay po dito sa mga anomalyang flood control. Kaunting hintay na lang po, mararaman na natin at makikita na po natin itong mga nagnakaw sa Kabanawang Bayan dyan po sa Bilangguan. As long as may ebidensya. Kasi ang sinasabi nila, nasaan si Romualdez? Ayun nga sinabi ng presidente, wala ngang ebidensya eh. Ano yun, magkaso lang kami dahil sinabi ni Senator ganyan, magkaso, kailangan ikulong. Di ba? Walang ganun, Mars. Kaunting hintay lang po kayo. Kung meron kayong ebidensya against Romualdez, ibigay ninyo. Yun din ang sinasabi ng presidente natin. Isumbong sa Pangulo ninyo. Pag may nakitang ebidensya, then they will file a case against Romualdez. He will be answerable to those accusations. Kaso nga, wala. Anong gagawin? Sampahan ng walang kaso. O sampahan ng walang ebidensya. Di katawa-tawa lang sila dyan. Sinabi na nga ng presidente natin yan we will not file cases just for optics. Hindi para masatisfy mo lang yung clamor ng taong bayan na sampahan si Romualdez, masatisfy yung sinasabi ng ilang senador na sampahan si Romualdez. Hindi pwedeng ganun. Kailangan natin ng ebidensya. Not necessarily dahil pinsan siya, di ba? O kamag-anak siya ni PBBM. Kung may nakitang ebidensya, bakit hindi sasampahan ng kaso? Answerable siya dyan. Mananagot siya dyan. Ang problema, wala pa nga na-establish na kaso. Walang ebidensya. Tanging si Gutesa lang. Si Gutesa lang yung may aligasyon. Peke naman yung salaysay. Peke yung affidavit. Peke yung notaryo. Nasaan siya ngayon? Hindi na mahagilap. Yung manager niya, hindi rin alam kung nasaan siya. Paano mo kakasuhan yan? Diba? O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow, YouTube, subscribe. At yung mga nasa TikTok, baka di pa po kayo naka-subscribe. Subscribe na rin po kayo and I will see you ka-coffee in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.